So, ito nga pala yung nilakaran namin kanina papunta sa hotel from the station. Yung sinabi ko sa inyo na medyo mukhang dodgy. So, pagbalik nga namin dito, ang daming polis na nagro-ronda. Ingat-ingat lang siguro kapag dadaan kayo dito. Ganda siya, parang old town nga talaga siya. Pretty. So, dito tayo sa Hamburg Central Station. And siguro one thing I wish we did differently. Welcome back to my YouTube channel, guys. So sa video na ito, isasama namin kayo mag-explore sa Germany. First time namin magpunta dito, guys. So super exciting kasi ang dami naming na-experience, nakita at natikman na bago sa aming paningin at panlasa. Yun naman yung goal natin kung bakit tayo nagta-travel, diba? To expand our horizon and to explore the world. Ganon. So sa loob ng 6 days, 3 cities yung napuntahan namin, guys. Sa Germany, mostly yung northern part, ang Hamburg, Lüneburg, and Berlin. So for today's video, guys, Hamburg ang i-explore natin. I-share ko sa inyo kung saan-saan kami nag-stay, ano-ano yung mga napuntahan namin, and our final thoughts about our experience. So kung nagbabalak kang pumunta ng Germany, panoorin nyo na ang video na ito at samahan nyo kami dito sa vlog na to. So ayan, lumapag na nga tayo sa airport ng Hamburg. Sa Ireland nga pala kami naka-base, so from Dublin, almost 2 hours din ang biyahe papunta sa Hamburg. Not too bad, no? Isa din yan sa mga nagustuhan namin sa Ireland. So ang bansag nga sa Ireland ay gateway to Europe. Kasi short flight times lang, makakarating ka na sa major European capitals. So dito sa airport nila, ang kagandahan is konektado ang rail station o ang tinatawag na S-Bahn. Sakto kasi ang pinook namin na accommodation is nasa city center. So hindi na talaga kailangan lumabas ng airport para kumuha ng taxi or bus. So papunta nga pala kami sa main railway station. Ang tawag ay, please forgive me for my pronunciation, but ang tawag ay Hauptbahnhof. So 24 minutes lang ang biyahe. Madali lang din, follow the signs lang, hindi ka talaga maliligaw. So dito na nga din kami kumuha ng train tickets. Unlimited ticket na yung kinuha namin, guys. So pwede na ito kahit sa ang public transportation for the next 24 hours. Ganito na yung kinuha namin para hindi na kami maproblema kahit ilang sakay pa kami. So hindi mo nga kailangan ipakita ang ticket dito, guys, bago kayo sumakay ng train. Pero ang na-experience namin kasi may mga random na nagche-checks. So you really need to keep your tickets safe, or pwede naman sa, I think pwede rin sa app. Nag-download din kasi kami ng app which is HVV. Ito yung nag-recommend ng friend namin. Para siyang Google Maps. So, ilalagay mo lang yung destination mo and sasabihin na ng app kung anong mga train station, train connections ang sasakyan mo para makapunta ka doon sa kailangan mong puntahan. Ang galing, no? Parang hindi rin namin namalayan yung 24 minutes, no, guys? Kasi talagang nag-observe kami sa paligid. Diba, gano'n naman talaga pag nasa bagong lugar ka. Parang excited ka talaga makita lahat pinapansin mo. So, ayan, nakarating na kami sa central station nila. From here, konting lakad na lang papunta dun sa accommodation namin. Ang laki ng central station nila, guys. Parang busy looking. Tapos halo-halo na din yung mga nationality dito. Very diverse, kumbaga. So, ayan, guys, naglalakad na kami papunta dun sa accommodation. May napansin lang kami dito on the way to the hotel. Parang medyo dodgy yung place. Maraming nakatambay sa paligid na parang medyo sketchy lang. So, parang ingat-ingat lang siguro kapag dadaan kayo dito. Mamaya makikita nyo na may mga police na dumadaan dito kasi, yun nga, very dodgy. So, ayan, guys, after mga 5 minutes na lakad lang siguro, nakarating na kami dito sa Cab 20. Sa budget hotel lang tayo, guys, kasi, you know, tipid is life. So, ayan, ang first cabin hotel dito sa Germany ayon kay ChatGPT. Nakita namin ito sa booking.com. So, pagpasok namin dito, kinuha lang yung mga details namin, kagaya ng pangalan, tapos kailangan mo rin pakita yung passport mo, titingnan nila. So, madali lang yung process. Pagkatapos ng lahat ng yan, i-input lang sa computer, binigyan na kami ng tag-isang bracelet. So, inactivate pa yung bracelet na to para gumana siya sa mga facilities like yung elevator, sa mga toilet, shower room, and then syempre sa room namin. Now it's activated, you can remove it, press continue, and then hold the second shutdown. Kung gusto nyong i-check out ang cabin hotel na to, guys, ilalagay ko yung link sa description ng vlog na ito para ma-check nyo rin yung prices and all. Maliit lang siya, ha, pero very central kasi ang location, kaya nagustuhan din namin.
So, ayan nga, importante ang bracelet kasi hindi ka makakapasok sa rooms kung wala ito. Sa tingin ko para sa mga budget traveler na kagaya namin, pwede na to guys pero kung medyo claustrophobic kayo or you really wanna pay for comfort, may other options pa naman. Pakita natin yung mansion natin. Laki? Wow, so this is this is it. Ito na aming bedroom for 2 nights. Ito na yun. Meron lang. Included meron ka ng paper. Meron kang bathrobe, meron kang towel. That's nice. Meron ka ng towel. Hindi ko nadala yung ano. Nakita ko yung kagabi. Hindi ko nadala yung ano. So ayan guys, don't judge ha, pero ito yung first meal namin sa Germany. Sobrang gutom na kasi kami, so ang una namin nakita na familiar is itong KFC. So dito na talaga kami kumain. Ang napansin lang namin dito yung fries guys, iba sa fries ng Ireland. Wala sila yung signature fries na talagang malilim naman masarap na fries. Parang dito medyo plain lang. Dito yan sa Central Station kung saan kami bumaba kanina. Ang laki nito guys, so in-explore na din namin. Bumili na din kami ng makakain para sa cabin kasi pag nagutom kami mamaya, wala kaming food. So yan, nag-try lang kami ng sweet pastries nila dito. Mahigit 2 euros din no, kada pastry, kada piraso. Or nasa 150 pesos din ang isa. So, ito nga pala yung nilakaran namin kanina papunta sa hotel from the station. Yung sinabi ko sa inyo na medyo mukhang dodgy. So, pagbalik nga namin dito, ang daming polis na nagro-ronda. Kasi marami talaga mga lalaki na nakatayo sa both sides of the street na medyo sketchy nga. So, yan guys, pakita ko din yung itsura ng common shower rooms nila, no? In fairness, ang linis talaga, saka maluwag. Ilang beses din kami gumamit ng shower rooms, toilet. Wala talaga masyadong tao. Siguro depende rin sa season, ganyan. Tapos, hiwalay pa din yung girls and boys. And then, nakahiwalay din yung toilet sa shower area. Very organized naman. Hello guys, good morning. Today na dito tayo sa Hamburg Central Station. So, good morning. Papunta tayo sa Rathaus Market. And we're going for a, what you call it? We're going for a free walking tour. Figure out lang namin paano pumunta doon sa meeting place. We're trying to figure out kung paano yung magbiyahe, gumamit ng railway station nila. On the way sa Old Town, may nakita kaming tindahan na medyo mahaba ang pila. Tapos ang tinda nila is flat na pastry na parang may cinnamon on top. Later on, nalaman na lang namin na ang tawag daw dito ay Franzbrötchen or Franzbrötchen. Pasensya na guys. Ang hirap talaga nilang i-pronounce. Tapos bumili din kami ng coffee kasi we have a long day ahead. Nächste Station, Hauptbahnhof. Sumakay kami ng S3, one stop lang, and then bumaba kami. Dito kami sa, ang hirap bigkas ng mga ano nila guys, mga station nila. So hindi ko talaga mabigkas. Ang ganda siya, oh, parang Old Town nga talaga siya. Pretty. Diba? Let's go. Ito daw pala yung Franzbrötchen guys, which is a beloved sweet pastry from northern Germany. Kaya pala mahaba yung pila kasi it's a famous parang pastry dito. So kung mahilig kayo sa sweet and buttery taste, try nyo lang. I think it's a must. Narito tayo ngayon sa Hamburg, Germany. Ang tinagurian, gateway to the world. Kung bakit, aalamin natin yan sa ating free walking tour. Tara! Gateway to the world, City of Bridges, the most beautiful city in the north. At ito ang second to the largest city dito sa Germany. So ayan, mga snippets lang ng tour yung may papakita ko sa inyo kasi bawal pala i-film yung the whole tour, sabi ng aming tour guide na si Savi. Pero this tour, nakita ko lang siya sa online din. So it's advertised as a free walking tour. Pero guys, if hindi pa kayo nakakapag free walking tour, if hindi nyo pa na-experience yung mga ganito, make sure lang na meron kayong cash on hand kasi it's definitely not free. Wala kayong babayaran up front, pag nag-reservation kayo online. Pero definitely meron kayong babayaran after the tour.
So, itong mga walking tours, guys, is an excellent way to explore a new city. Usually, mga 1 to 2 hours tapos na yung tour. Pero kami dito, specifically sa Hamburg, 2 hours din yung itinagal ng tour namin. No? Nag-start kami ng 10 o'clock in the morning, nag-meet kami sa Rathaus Square, and then we finish at around 2 p.m. Discuss din dito, guys, yung The Great Fire of Hamburg na nangyari noong 1842, kung saan nasunog daw ang almost 1/3 ng mga buildings dito sa Old Town, kasama ng mga churches at warehouses. And hindi lang doon natatapos, guys, ang dami ding nasira dahil sa mga bombings during ng World War II. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Speicherstadt dito sa Hamburg na tinaguri ang pinakamalaking warehouse district sa buong mundo. Isa rin ito, guys, na kabilang sa UNESCO World Heritage Site. Dito sa Speicherstadt, ito yung mga imbakan ng mga kalakal ng mga unang panahon. Tinayo ito bilang isang free port, so lahat ng iniimbak dito sa warehouse dito sa Speicherstadt ay wala pong tax. Dito nyo matatagpuan yung miniature wonderland kung saan makikita nyo yung biggest miniature railway station sa buong mundo. So nandito yan sa isa sa mga building dito na pwede nyong puntahan. Kung mapupunta kayo dito sa Hamburg, dito sa Speicherstadt area, meron tayong makikitang floating church which is fully operational pa din. Meron pa ring mass dito. I just don't know kung ano yung time. Very interesting kasi ngayon lang ako nakakita ng floating church. Diba? Church na nasa river. So, isa sa mga reason, guys, why we really like traveling, no, is because textbooks and documentaries can only do so much, pero yung visiting historical sites, walking the same streets, and then seeing artifacts firsthand, parang binibigyan kanya ng tangible connection to the past. Sasamahan tayo ng ating Hamburg correspondent. Odyssey, si Ate Girl. I'll be your tour guide today. Charot. Yeah, we've had like a fully, parang full pack itinerary kasi we had a walking tour, free walking tour in the morning, and then nag-vlog kami with Nurse Odyssey. Just to show a little bit yung paano ba yung Filipino life dito sa Germany. Nag-share lang siya ng konting mga insights about living and working in Germany. So yun, makikita nyo yun sa susunod na vlog ko in my OFW Diary series. So far, guys, we loved the city of Hamburg. Meron na kaming a little bit of parang yesterday nung pagdating namin dito sa Hamburg, sa Central Station, from Central Station, kasi galing kami ng airport to Central Station, papunta doon sa accommodation. Medyo a little bit sketchy lang yung papunta doon sa accommodation, sa hostel. And it wasn't the prettiest of neighborhood. So medyo parang naging kami, parang ito ba yung itsura ng Hamburg? So parang hindi na kami lumabas after nun kasi parang medyo natakot na kami. But then this morning, nung nagpunta kami sa may Old Town, sa may Rathaus Market, and then nag-proceed kami sa walking tour. Grabe, guys, sobrang ganda. Sobrang ganda na Hamburg as in. And siguro one thing I wished we did differently is yung Stay longer. We should have stayed longer dito sa Hamburg kasi definitely one day is not enough. And there are parang ang dami pa kailangan pwede namin explore. Ayun, one regret na masasabi ko is siguro mga 3 days sa Hamburg alone. Pero pa may mga museums na gustong puntahan, yung mga sites na gusto namin makita pero hindi na namin makikita. Nakasakay na kami sa train papunta sa Lüneburg and yun, 30 minutes ride. Going there, we're excited to go to see the Salt City. Well, it's a nice hostel considering the price that we paid. So nag-enter na kami dito sa Salt Museum. I think we're gonna buy this. Cute siya. Sobrang ganda ng view kahit umuulan, guys. Sobrang ganda ng feeling.